Noong Sabado ng umaga, ika-16 ng Abril taong 2022, nagsimula ang mga residente ng New York City sa isang malamig at payapang kapaligiran. Pagkalipas ng alas 7 ng umaga, si Glenn, isang residente ng Queens ay naglalakad ng marahan kasama ang kanyang aso sa bangketa habang tinatamasa ang karaniwang day of tuwing weekend. Ngunit pagliko niya sa isang pamilyar na kanto, biglang huminto ang kanyang aso. Nakatayo ng matalim ang mga tainga at marahang umuungol habang nakatitig sa isang itim na hockey bag na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Lumapit si Glenn at napansin ang bag na nakatagilid at mula sa gilid nito ay tumutulo ang mga mansya ng dugong kulay pula. Sa una, inakala niyang may walang pusong nagtapo ng bangkay ng isang pusang gala o aso. Maingat niyang tinapik gamit ang paa ang bag upang makatiyak. Ngunit kakaiba ang bigat nito. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumuhod at binuksan ang zipper. Sa mismong sandaling iyon, tumambad sa kanyang paningin ang mapuputlang paa ng isang tao. Sa unang ilang segundo, hindi agad maiproseso ni Glenn ang kanyang nakikita. Iniisip pa niyang baka isang maniking itinapon lamang, ngunit nang tuluyang bumukas ang zipper, sumalubong ang hindi maikakailang katotohanan. Dahil sa matinding pagkabigla, napamura siya ng hindi inaasahan. Sa kadali-daling dinukot ang kanyang telepono upang tumawag ng 911. Pagkaraan ng tawag, dumating ang mga pulis sa lugar bandang 8:11 ng umaga. Natuklasan nilang ang itim na hockey bag ay naglalaman nga ng katawan ng isang babae. Sa isinagawang investigasyon ng medical examiner, lumabas na nagtamo ng matinding pinsala ang biktima sa leeg, katawan, mga braso at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sanhi ng matalim na bagay. Umabot sa 58 ang saksak na natagpuan. Pagkamatay ng babae, itinupi ng salarin ang kanyang katawan at ipinasok sa loob ng bag. Bagamat wala siyang dalang anumang pagkakakilanlan, mabilis na nakahanap ng mahalagang pahiwatig ang mga investigador. Dahil naputol ang maraming ugat sa katawan ng biktima, tumagas palabas ang malaking bahagi ng dugo mula sa bag at nag-iwan ng pulang bakas sa konkretong kalsada. Nakita ng mga pulis na maaaring ito ang daan tungo sa pinagmulan ng kaso, kaya nagsimula silang magsagawa ng masusing paghanap. Habang naglalakad sa bangketa, sinundan nila ang mga natuyong bakas ng dugo na nagdulot ng matingkad na marka sa simento. Matapos ang walang tigil na pagsubaybay, umabot sila sa isang bahay na 2.7 miles mula sa lugar kung saan natagpuan ang bag. Ang tirahan sa 7224 Juno Street. Isa itong marangyang 3 palapag na mansyon na tinatayang nagkakahalaga ng $2.1 million. Dito nakatira ang mag-asawang sina Howard Klein at Orsolia Gall, kasama ang kanilang 2 anak na sina Leo, 13 taong gulang, at Jamie, 17 taong gulang. Pagdating ng mga pulis, kumatok sila ng ilang ulit ngunit walang sumasagot mula sa loob. Dahil dito, nagpasiya silang umikot sa likod ng bahay upang magmasid pa. Subalit nang silipin nila ang mga bintana, wala silang nakitang tao. Mas naging mahalaga pa ang kanilang natuklasan. Ang bakas ng dugo na kanilang sinusundan ay hindi natapos sa kalsada, kundi nagpatuloy hanggang sa mismong harap ng bahay na ito. Batay sa malinaw na ebidensyang iyon, nagsimulang mabuo ang hinala ng pulisya na maaaring si Orsolia mismo ang biktima. At mas nakakabahala pa na may posibilidad na nagtatago pa sa loob ng bahay ang salarin. Dahil walang sumasagot kahit matapos ang ilang paulit-ulit na katok, napilitan ng mga otoridad na sirain ang pinto at pumasok. Pagkapasok ng mga investigador, agad nilang napansin sa unang palapag malapit sa pasukan ng basement ang manipis ngunit malinaw na bakas ng dugo na bumuo ng pulang linya pababa. Habang papalalim ang kanilang pagpasok, unti-unting lumilinaw ang pinangyarihan ng krimen. Hindi lang mas marami pang bakas ng dugo ang kanilang nakita. Natagpuan din nila ang isang kutsilyo sa kusina na malaki ang posibilidad na siyang ginamit sa pag-atake. Kapansin-pansin din na buo at walang sira ang lahat ng bintana at pinto at walang palatandaan ng sapilitang pagpasok mula sa labas. Higit pa rito, wala ring anumang nawawalang ari-arian. Ang mga detalyeng ito ang nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na ang gumawa ng krimen ay malamang na taong kakilala at pinagkakatiwalaan mismo ng biktima. Ang 58 sugat na natamo ng babae ay hindi lamang nagpapakita ng tindi ng karahasan, kundi nagbunyag din ng mas malalim na emosyon.
Isang matinding galit na nagtulak sa salarin upang gawin ang kalupitang ito. At habang nagpapatuloy ang tensyosong investigasyon sa basement, nakatagpo naman ng isa pang mahalagang ebidensya ang isa pang grupo ng pulis sa ikatlong palapag ng bahay. Sa atik ng bahay, natagpuan ng mga pulis si Leo, ang 13 taong gulang na anak na tila lubos na naguguluhan. Siya ay nakapaa, nakapadyama pa at gusot ang buhok na parabang kagigising lamang. Nang tanungin ng mga otoridad, malinaw na walang kamuwang-muwang ang bata sa nangyayaring trahedya sa kanilang tahanan. Sa tinig ng halatang bagong gising, ipinaliwanag ni Leo na ang kanyang ama na si Howard at ang kuya na si Jamie ay nagpunta sa Oregon, habang ang kanyang ina na si Orsolia ay lumabas kagabi para manood ng concert. At dahil sa kanyang nakasanayang maagang pagtulog, wala siyang ideya kung nakauwi pa ba ang kanyang ina matapos ang gabi. Dinala si Leo sa impila ng pulisya para sa masusing pagtatanong, ngunit makalipas lamang ang ilang oras ay tuluyan na siyang inalis sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Kasabay nito, kinumpirma na rin ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya nga si Orsolia Gol, 51 taong gulang at ang may-ari ng bahay kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen. Si Orsolia ay isinilang noong 12 ng Setyembre taong 1970 sa Austria sa isang pamilya na may maayos na pamumuhay. Bata pa lamang ay nagpapakita na siya ng hilig sa musika at matinding kagustuhan na makalibot sa iba't ibang panig ng mundo. Noong 1994, sa edad na 23, matagumpay niyang natapos ang International Business Administration Program sa prestihiyosong Budapest School of Economics. Sa isang Christmas party sa kanilang lugar, nakilala niya si Howard, isang binatang may talento at ambisyon. Noong panahong iyon, 25 taong gulang si Howard at nagtatrabaho sa isang investment bank sa Budapest. Agad na nagumpisa ang kanilang pagmamahalan. At upang patibayin ang kanilang relasyon, naglakbay silang magkasama papuntang Thailand. Nang magpasya si Howard na bumalik sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang master's degree sa finance sa Columbia University, inimbitahan niya si Orsolia na sumama sa kanya sa bagong yugto ng buhay at doon na rin siya formal na nag-propose. Pagkatapos ng kanilang kasal, nanirahan ang dalawa sa Manhattan, New York. Nagsimula si Howard sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na financial consulting firm, samantalang si Orsolia naman ay buong pusong nagtuon sa pag-aalaga ng pamilya. Matapos ipanganak ang kanilang panganay na si Jamie, iniwan ni Orsolia ang kanilang trabaho upang maging full-time homemaker. 4 na taon ang lumipas, isinilang naman ang bunsong anak na si Leo. Sa loob ng mahigit 2 dekada ng kanilang pagsasama, ang pamilya ay namuhay ng marangya at madalas na bumabiyahe sa iba't ibang bansa sa Europa at Asia. Sa mata ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay, ang pamilya ay mababait at hindi nakikitang nakikipagtalo kanino man. Kaya naman nang kumalat ang balitang pinaslang si Orsolia, marami ang hindi makapaniwala. Para sa mga kapitbahay, mahirap tanggapin na ang babaeng kahapon lamang ay masayang nakikipagbatian sa kanila ay ngayon ay naging biktima ng isang hindi masukat na krimen. Ang katotohanang isinilid siya sa isang hakibag na parang bagay lamang ang lalong nagdulot ng kilabot. Binalot ng takot ang buong komunidad nang mapagtanto nilang ang salarin ay maaaring malaya pa at naroon lamang sa paligid. Sa mga nakakakilala kay Orsolia, siya ang larawan ng isang mapagmalasakit na babae na ibinuhos ang buong pagmamahal sa kanyang pamilya at mga anak. Samantala, nagkaroon ng mahalagang pag-usad ang investigasyon ng sistematikong tanungin ng mga pulis ang mga kapitbahay sa lugar. Isang residente mula sa tapat ng bahay ni Orsolia ang nagulat na ang kanilang security camera ay nakakuha ng kahina-hinalang eksena sa mismong araw ng krimen. Ang oras ay 4:30 ng madaling araw ng Sabado, habang balot pa ng dilim ang paligid at ang tanging ilaw ay mula sa mga poste sa kalye. Sa video footage, makikita ang isang lalaking nakaitim na damit na naglalakad ng mabilisan. At sa likod niya, isang itim na maleta ang kanyang hinihila sa ibabaw ng kalsada. Ang lubhang umusbong sa atensyon ng mga pulis ay ang pagkakatugma ng hugis at laki ng bag sa CCTV footage at ng bag na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ang bag ay eksaktong magkapareho. Batay sa ebidensya mula sa security camera,
May matibay na dahilan ng pulisya na paniwalaan na ang maleta na hinihila ng lalaking nakaitim ang naglalaman ng katawan ni Orsolia. At ang taong suot ang itim na damit ay agad na naging pangunahing pinaghihinalaan. Sunod na ginawang prioridad ng pulisya ang pag-abiso sa pamilya ng biktima. Tinawagan nila si Howard Klein upang ipaalam ang malungkot na balita na namatay na ang kanyang asawa. Nang matanggap ang tawag, nasa Oregon ang 17 anyos na anak nilang si Jamie kasama ang kanyang ama para sa isang college tour habang naghahanda si Jamie para sa mga entrance exams sa susunod na taon. Agad nilang kinansela ang natitirang plano ng paglalakbay at nag-book ng pinakamaagang flight pabalik ng New York. Kitang-kita ang matinding pagkabigla nila sa balitang iyon. Agad namang sinuri ng mga pulis ang phone location data at kumpletong tala ng paglalakbay ni na Howard at Jamie. Lumabas sa resulta na nag-post si Howard ng tweet bandang 1:36 AM ng Sabado, eksaktong oras ng krimen na ang lokasyon ay nakumpirmang Portland, Oregon. Ang distansya sa pagitan ng Portland at New York ay humigit kumulang 2,800 miles. At kahit pa pinakamabilis na eroplano ang saklaw, kakailanganin iyon ng mahigit 5 oras ng tuloy-tuloy na paglipad. Dahil tinukoy ng medical examiner na namatay si Orsolia bandang 12:20 at 1 o'clock AM, malinaw na pisikal na imposible para kina Howard at Jamie na naroon sa pinangyarihan nang mangyari ang krimen. Batay sa hindi maikakailang ebidensya, agad silang inalis ng pulisya sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Higit pa rito, nagbigay si Howard ng isa pang mahalagang pahiwatig. Sinabi niya na madaling araw ng krimen, nakatanggap ang kanyang telepono ng serye ng mga mensahe na ipinadala mula sa telepono ni Orsolia. At ganito ang nilalaman ng mensahe. Your wife put me in jail years ago. Now I'm back. Don't call the police or I'll kill your whole family. Your family is the next target. Mukhang ipinadala ang mga mensaheng iyon ng salarin gamit ang telepono ni Orsolia matapos niyang isagawa ang krimen. Ngunit sino ang taong iyon? Ano ang galit o hinanakit niya laban kay Orsolia? Karaniwan, kapag pinaslang ang isang asawa, ang unang pinaghihinalaan ay ang asawa mismo. Bagaman opisyal na inihayag ng pulisya na walang koneksyon si Howard Klein sa pagkamatay ng kanyang asawa, hindi nito natigil ang mga reporters. Patuloy nilang sinundan at pinupulot ang bawat galaw ni Howard na tila ayaw magpawala ng kuryosidad. Ang mga unang araw ni Howard matapos ang krimen ay naging isang walang katapusang bangungot. Kinailangan niyang harapin ang walang tigil na pagbabantay ng mga reporters, 24 na oras saan man siya magpunta at laging may nakaabang na kamera. Samantala, sa panig ng pulisya, naharap ang investigasyon sa seryosong mga balakid. Sa kabila ng mga ebidensyang nakuha mula sa CCTV at mga misteryosong mensahe sa telepono, mabagal ang naging pag-usad ng kaso dahilan upang mabahala hindi lamang ang pamilya ng biktima kundi pati na rin ang publiko. Upang magkaroon ng mas malinaw na larawan ang mga pangyayari, pinalawak ng pulisya ang investigasyon at kinontak ang lahat ng nasa paligid ni Orsolia mula sa pamilya at mga kaibigan hanggang sa iba pang ugnayan sa lipunan. At sa pamamagitan ng masusing pangangalap ng impormasyon, unti-unti nilang nabuo ang kabuuang larawan ng mga huling oras ng buhay ni Orsolia. Noong Biyernes, 15 ng Abril taong 2022, isang araw bago ang trahedya, ikinuwento ni Orsolia sa kanyang mga kaibigan at anak na si Leo ang kanyang plano para sa weekend. Ayon sa kanya, balak niyang gamitin ang libreng oras upang manood ng opera sa prestihiyosong Lincoln Center sa Manhattan kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Gayunpaman, nang suri ng pulisya ang mga tala ng kanyang telepono, may nadiskubre silang nakakagulat. Ang babaeng kilala ng lahat bilang isang mapagmahal na ina at nakatuon sa pamilya ay may tinatagong bahagi ng kanyang buhay na hindi inakala ng sino man. Totoong nasa Lincoln Center siya para manood ng opera. Ngunit sa kabuuan ng panahong iyon ay aktibo rin siyang nakikipag-ugnayan sa 3 magkakaibang lalaki. At ang mahalagang detalye, wala sa 3 lalaking ito ang kanyang asawa na si Howard. Upang igalang ang alaala ng biktima at maiwasan ang dagdag na pagkasira ng kanyang reputasyon, piniling hindi na isapubliko ng mga otoridad ang tiyak na nilalaman ng mga usapan. Ngunit matapos ang palabas, umuwi si Orsolia sakay ng subway patungong Queens. Bandang 11:30 ng gabi,
Sa halip na dumiretso pa uwi, dumaan siya sa Stain House, isang maliit at komportableng bar na madalas niyang puntahan. At ayon sa bartender, umalis si Orsolia sa Stain House mga 12:20 ng madaling araw. Wala siyang ipinakitang kakaiba at normal at maayos ang kanyang kilos. Batay dito, binuo ng pulisya ang posibleng timeline ng kanyang huling oras. Tinatayang bandang 12:30 nang siya ay makauwi, doon na nagsimula ang trahedya. May dalawang posibilidad. Maaaring kusang binuksan ni Orsolia ang pinto upang papasukin ang salarin o di kaya ginamit ng salarin ang ekstrang susi na nakatago sa barbecue area sa likod ng bahay. Alin man ang totoo, malinaw na kilalang kilala ng salarin si Orsolia at kabisado ang kanyang bahay at mga nakasanayan. Matapos makapasok, bumaba sila pareho sa basement na siya ring naging pinangyarihan ng krimen. Doon marahil nagkaroon ng tensyonado at mainit na pagtatalo hanggang sa tuluyang lumala ang sitwasyon. Sa bugso ng galit, umakyat ang salarin sa kusina, kinuha ang isang kutsilyo at bumalik sa basement upang isagawa ang marahas na pananakit. Sa dami ng 58 saksak, agad na binawian ng buhay si Orsolia. Pagkatapos ng krimen, kinuha ng salarin ang telepono ni Orsolia at nagpadala ng mga nakakatakot na mensahe kay Howard. Halatang ginawa ito upang lituhin ang investigasyon. Sunod, isinilid niya ang katawan sa isang maleta at bandang 4:30 ng madaling araw, iniwan ang bahay habang tinatakpan ng dilim ng gabi ang kanyang paglalakad. Halos isang oras din siyang naglalakad habang hila-hila ang mabigat na bag hanggang sa makarating siya sa gilid ng Forest Park kung saan niya itinapon ang maleta bago tuluyang naglaho. Sa masusing pagsuyod ng pulisya sa Forest Park, natagpuan nila ang isang jacket na may mantsa ng dugo. Nang suriin, nakumpirmang tugma ito sa DNA ni Orsolia. Patunay na itinapon doon ng salarin ang kasuotan matapos ang pagtatago ng katawan. Itinuon ng mga investigador ang kanilang atensyon sa pagkakakilanlan ng 3 lalaking nakontak ni Orsolia sa gabing iyon. At dito na nagsimula ang malaking pag-unlad. Isa sa kanila ang agad na nakaagaw ng pansin ng pulisya. Isang lalaking minsang nagtatrabaho sa kanila bilang handyman ng pamilya. At nang mabanggit ang salitang handyman, agad na naalala ng mga investigador ang isang maliit ngunit makabuluhang detalye sa bahay ni Orsolia. Isang papel na nakadikit sa refrigerator na may nakasulat na "Find a new handyman." Bakit nga ba kailangang maganap ni Orsolia ng bagong handyman? Ano ang nangyari sa dating nilang manggagawa na nag-udyok sa kanya para palitan ito? At ang maliit na detalyeng ito ang nagbukas ng panibagong direksyon para sa investigasyon. Sa masusing paggusisa sa nakaraan, natuklasan ng mga pulis na 2 taon bago naganap ang krimen. Nagkaroon ng problema sa air conditioning system ang pamilya Gol. Para maresolba ito, tumawag sila ng lokal na handyman. Ang taong iyon ay si David Bonola, 44 na anyos at mula sa Mexico. Hindi naging maayos ang kanyang nakaraan. Noong 2001, pumasok siya ng ilegal sa Estados Unidos at nanira ng palihim sa loob ng higit 2 dekada. Pagsapit ng taong 2022, tuluyan ang gumuho ang buhay ng pamilya ni David. Dahil sa malalim na hindi pagkakasundo, napilitan siyang iwan ang kanyang asawa at 2 anak at namuhay mag-isa sa Richmond Hill, Queens. Isang lugar na halos 12 minutong biyahe lamang mula sa bahay ni Orsolia. Sa masusing pagsusuri ng mga mensahe at tawag sa telepono, natuklasan ng pulisya na sa loob ng nakaraang 2 taon, hindi lamang simpleng manggagawa si David sa bahay ng pamilya Gol. Ang dating profesional na ugnayan ay nauwi sa isang komplikado at hindi naaangkop na personal na relasyon. Madalas na magpakita si David ng espesyal na atensyon kay Orsolia sa social media. Nagiiwan siya ng mga komento sa kanyang mga larawan sa Facebook gamit ang wikang Espanyol upang ipahayag ang damdamin at pagkagiliw. Ang ugnayang ito na itinuturing na lihim at hindi matatag ay tumagal ng 2 taon na may paulit-ulit na paghihiwalay at pagbabalikan na lumikha ng masalimuot na emosyonal na sitwasyon. Ang huling mahalagang yugto ng kanilang relasyon ay ang pinakahuling paghihiwalay 2 linggo bago nangyari ang krimen. Sa pagkakataong ito, tila tuluyan nang nagdesisyon si Orsolia na tapusin ang kanilang relasyon. Sa tala ng pulisya, lumabas pa ang mas nakakabahalang impormasyon tungkol kay David Bonola.
Hindi siya isang ordinaryong tao na maayos ang asal. Ilang ulit na siyang nasangkot sa mga reklamo ng panghaharas at pagsubaybay sa mga kababaihan. Nagkaroon ng mahalagang progreso ang investigasyon nang repasuhin ng pulisya ang buong sistema ng CCTV sa paligid ng tirahan ni David. At ang masusing pagbusisi ay nagbunga rin ng malaking ebidensya. Bandang 6:05 ng umaga noong Sabado, mismong araw ng krimen, malinaw na nakita ang mga imahe ni David sa video. Nakaitim siyang maskara na tumatakip sa mukha at nagmamadali sa paglalakad pabalik sa kanyang apartment. Ang oras na ito ay perpektong tugma sa naunang footage ng 4:30 ng madaling araw, kung saan nakita ang isang lalaking nakaitim na naglalakad mula sa bahay ni Orsolia habang hila ang bag. Kung noong 4:30 ay palabas pa lamang siya ng bahay ng biktima, sapat ang halos 1.5 oras para siya ay maglakad pabalik patungo sa kanyang tahanan. Sa video, ang pinaka nakakapansing detalye bandang 6:05 ng umaga ay ang kondisyon ng kaliwang kamay ni David. Kitang-kita na ito ay may sugat at nakabalot ng benda. Itinuring ng mga pulis na isang mahalagang pisikal na ebidensya ito na maaaring may direktang kaugnayan sa kaso. Hindi nila pinalampas ang detaling ito at nagsagawa ng pagsisiyasat sa lahat ng mga medical center sa lugar. At sa kanilang pagpupursige, nadiskubre nila na nagpagamot si David sa CTMD Clinic. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, maraming malalim na hiwa ang kanyang kamay na may mataas na panganib ng infeksyon. Dahil dito, gumawa ang doktor ng referral letter upang dalhin siya sa kalapit na ospital para sa mas masusing paggamot. Bagaman dumarami na ang ebidensya at si David ang pangunahing suspect na may matinding antas ng pagdududa laban sa kanya, nanatiling maingat ang mga pulis sa kanilang kilos. Sa halip na agad siyang arestuhin, pinili nilang gumamit ng dalawang taktika. Una, ang mag-apply ng search warrant sa korte upang magkaroon ng matibay na legal na batayan. At ikalawa, ang maglunsad ng lihim na pagmamanman sa lahat ng kilos ni David. Noong 19 ng Abril, 3 araw matapos ang krimen, sumapit ang araw ng koleksyon ng basura sa kanilang lugar. Matagal nang minamanmanan ng mga pulis ang paligid. Nang dumating ang truck ng basura ayon sa schedule, tutok ang mga mata ng mga investigador sa bawat galaw ng basurero habang inaangat ang mga basurahan, kabilang na ang kay David. Pagkatapos makolekta ang laman ng kanyang basurahan at bago pa man makalayo ang truck, mabilis itong pinigilan ng mga pulis sa isang kalapit na kalsada. Agad nilang sinimulan ang masusing paghuhukay sa mabahong basura at nagbunga ito ng inaasahan. Natagpuan sa loob ang isang pares ng brown work boots na itinapon ni David, pati na rin ang ilang puting plastic bags na naglalaman ng mga kahina-hinalang bagay. At ito ang pisikal na ebidensyang matagal nang hinahanap ng pulisya. Batay sa pagsusuri ng forensic, nakumpirmang ang mga bakas ng dugo sa work boots ay kay Orsolia. Sa loob naman ng mga puting plastic bags, natagpuan ang ginamit na mga gauze bandage na malinaw na ginamit ni David para gamutin ang mga sugat sa kanyang kamay. Mas mabigat pa rito ang natagpuang short sleeve shirt na may bahid ng dugo. Isang ebidensyang hindi na maitatanggi na nag-uugnay kay David sa krimen. Dala ang sapat na ebidensya, handa na ang pulisya sa kanilang pinakamahalagang hakbang. Kinabukasan, 20 ng Abril, isinagawa ang malakihang operasyon ng pag-aresto. Dose-dose ng pulis na may dalang search warrant ang pumalibot sa apartment ni David. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Bago pa man simula ng pulisya ang kanilang plano, lumabas si David na tila kalmado. Lumapit siya sa mismong nakaparadang patrol car at sinabing, "Narinig ko na hinahanap ninyo ako." Sa kabila ng tila kusang loob na pagtugon, hindi nagpakampante ang mga pulis. Isinagawa nila ang standard arrest procedure. Sinuotan si David ng puting protective vest para sa seguridad at agad siyang dinala sa himpilan para sa opisyal na interogasyon. Sa loob ng interrogation room, kaharap ang mga investigador, hindi nag-atubili si David Bonola. Sa mahinahong tinig, nagsimula siyang ikwento ang buong kasaysayan ng komplikadong relasyon nila ni Orsolia. Inamin niyang sila ay nagkaroon ng isang lihim na romantikong relasyon sa loob ng mahigit 2 taon. Ngunit hindi kailanman naging matatag ang ugnayang ito. Palagi itong nauuwi sa mga paghihiwalay at muling pagbabalikan. Ang huling pag-ikot ng kanilang kwento ay nangyari noong unang bahagi ng Abril taong 2022
Nang muling magdesisyon si Orsolia na tuluyan ng wakasan ang kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, mas matatag at desidido si Orsolia kaysa sa mga naunang beses, bagay na hindi matanggap ni David. Hindi niya kayang palayain at tapusin ang lahat ng ganoon na lang. Kaya noong gabi ng 16 ng Abril, sa huling pag-asang maisalba pa ang kanilang relasyon, gumawa siya ng isang mapusok na desisyon. Bandang 12:30 ng hating gabi, nakapasok siya sa bahay ni Orsolia sa layuning kumbinsihin itong baguhin ang kanyang pasya. Ngunit ang biglaan niyang pagdating ay labis na nagdulot ng pagkairita at pagkailang kay Orsolia. Ang higit na ikinabahala nito ay ang kanyang 13 anyos na anak na si Leo ay natutulog sa itaas. Upang hindi magdulot ng ingay at maprotektahan ang anak mula sa masakit na katotohanan, pinili ni Orsolia na dalhin si David sa basement upang doon pag-usapan ang issue. Subalit sa loob ng nakatagong espasyo, mabilis na naging mainit ang pagtatalo. Nanindigan si Orsolia na hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Walang bakas ng pag-uurong sulong, ipinakita niyang matatag siya sa kanyang pasya at hindi natinag sa mga pakiusap at pagsusumamo ni David. At dahil hindi niya matanggap ang mariing pagtangging ito, nawalan siya ng kontrol. Lumabas siya ng basement, nagtungo sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Bumalik siya sa basement na may dalang sandata at doon, dala ng galit, pinagtataga niya si Orsolia. Matapos ang insidente, kinuha ni David ang cellphone ni Orsolia at nagpadala ng mga banta kay Howard, ang asawa nitong nasa malayong lugar upang lumikha ng maling palatandaan at iligaw ang magiging investigasyon. Nagpatuloy ang kanyang pag-amin. Sinabi ni David na matapos ang krimen, nagsaliksik siya sa bahay at nakakita ng hockey bag na pag-aari ni Leo. Ginamit niya ito upang ilagay ang katawan ni Orsolia at kinaladkad ang bag sa madilim na kalsada hanggang sa isang bahagi malapit sa Forest Park kung saan niya ito iniwan. Sa unang bersyon ng kanyang salaysay, tugma ang mga detalye sa halos lahat ng ebidensyang nakalap ng pulisya. Ngunit isang araw lang ang lumipas, biglang nagbago ang lahat. Binawi ni David ang kanyang naunang pahayag at nagbigay ng panibagong bersyon ng motibo at pangyayari. Sa ikalawang bersyon, itinanggi niyang pumunta siya roon upang makiusap na muling ituloy ang kanilang relasyon. Sa halip, sinabi niyang ang pakay niya ay harapin si Orsolia tungkol sa isang seryosong issue. Inakusahan niya itong sinadya umanong ipasa sa kanya ang HIV kaya't nagtungo siya upang humingi ng paliwanag. Ayon sa bagong kwento, sa basement nagsimula ang matinding pagtatalo tungkol sa isyong ito. At di umano'y si Orsolia raw ang unang umabot sa karahasan. Umakyat siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at tinangkang saktan siya. Ayon kay David, napilitan lamang siyang agawin ng sandata at sa pagtatangka niyang ipagtanggol ang sarili ay hindi niya sinasadya na mauwi ito sa pagkamatay ni Orsolia. Sa pagbabagong ito, sinubukan ni David na ipakita ang sarili hindi bilang salarin, kundi bilang biktima ng pag-atake at ang pagkamatay ni Orsolia ay bunga lamang ng pagtatanggol sa sarili. Noong Abril ng taong 2022, kinasuhan siya ng second-degree murder ngunit tumanggi siyang umamin sa kasalanan. Makalipas ang 7 buwan, noong 2 ng Nobyembre taong 2022, sa payo ng kanyang abogado, pumayag si David sa isang plea agreement kasama ang mga taga-usig. Dahil dito, bumaba ang kaso mula sa second-degree murder tungo sa first-degree manslaughter. At noong 16 ng Nobyembre taong 2022, hinatulan si David, edad 44 ng 25 taong pagkakabilanggo. Ayon kay Police Chief Melinda, sapat ang hawak nilang ebidensya para mas mabigat ang parusa kay David. Subalit kapwa ang pamilya ni Orsolia at ang pamilya ni David ay umaasa na matapos na ang kasong ito upang muli silang makapagsimula ng normal na pamumuhay. Dahil dito, pinili ng pulisya ang kompromiso. Matapos ang lahat, hindi si David ang nakatanggap ng pinakamabigat na batikos mula sa publiko. Sa halip, maraming netizen ang tumutok sa paghusga kay Orsolia. Ikwinestyon ang kanyang pamumuhay at inakusahan siyang naging taksil sa asawa, bagay na kanilang sinisi bilang ugat ng trahedya. At iyan ang kaso para sa araw na ito. Ano ang inyong opinyon tungkol sa kasong ito? Ibahagi ito sa komento sa ibaba. Maraming salamat muli sa panonood at hanggang sa susunod na kwento.